So what's up guys? So for today's video, tayo ay maglilinis ng ating panggilid. Dahil yung ating motor ay tumakbo na rin po ng ating mahigit 2,000 kilometro. Tsaka, ayan na rin, papalitan na rin natin yung bola. Kasi naglagay ako dito ng temporary na combination na 15 at saka 13. Kasi yung original na nakalagay dito, 12 tsaka 14. Sinubukan ko lang kasi wala pa dito yung stock ng 12 at saka 14. So yung 13 muna yung nilagay ko. So ayan no, at natanggalan natin yung crankcase cover. So sa 2,000 kilometro na tinakbo, medyo madumi na rin siya. So ngayon, tanggalin natin yung ating pulley set. So dito guys, na-skip ko po yung pagtanggal ng ating pulley set tsaka ng ating torque drive kasi yung lock ng ating impact tool natanggal, so kailangan nating ayusin. So dito, in-sprayan ko na siya ng CVT cleaning para matanggal naman yung mga dumi-dumi tsaka sabay brush na din. Tsaka dito, pinunasan na natin ng malinis na basahan para matanggal na yung mga basa-basa nang sa ganon ay matuyo. So ayun, lipat tayo dito sa loob ng bahay kasi biglang lumakas yung ulan. So dito, pinabaklas na natin yung nut ng ating torque drive. So simulan natin ng paglilinis. Unahin natin yung ating clutch bell. Kasi dito, medyo makapal na rin talaga. Dito kasi naiipon halos lahat ng mga alikabok. Sumunod, itong ating pulley. Drive base pala. Sorry. Pagkatapos, isunod natin yung bushing. Sabay punas. Sunod, yung ating pulley. Yung may rampahan na ng bola. Ayun, punas-punas para matanggal yung mga basa-basa at matuyo. Sunod, yung ating tatanggalin natin yung lock ng ating clutch shoe. So ito medyo masikip guys kasi bihira itong matanggal. Dati nung nagbabalinis pa ako, di nila tinatanggal to. So ngayon, try kong tanggalin kung kaya. So dito, pinukpok ko lang siya ng T-wrench sa dulo. Huwag lang tamaan yung ating clutch shoe talaga. Dito natanggal ko na yung cover. Pero nahirapan tayong tanggalin yung spring. Napakatigas. Kaya yon, pinatuloy ko na lang yung paglilinis. Isprayan ko na lang ng RS8 na CVT cleaner. Ngayon, sabay punas. So dito, yung ating cover ng ating drive face. Tinanggal natin yung slider. Tsaka sunod na pinunasan. Yan yung pulley washer. Tsaka itong dalawang takip ng ating center spring. Tsaka sabay spray na din. Ayan, tinatanggal na natin yung cover ng torque drive, yung may grasa na part. Ayan, laglag yung ating lock. Medyo paubos na rin yung grasa. Ayan, nililinis na natin. Spray, sabay punas pa din. Kasi wala tayo ng compressor, so yun lang yung pwede natin gawin. Pinasa na maayos para matanggal yung mga basa. Para maiwasan na rin na mga lawang. So dito, nisprayan na natin yung loob ng ating torque drive, yung may dalawang bearing
para mispong matanggal yung grasa na nasa loob. Sabay punas para matuyo. Ganun din sa ating female torque drive. Yan, kung papansin nyo, medyo maitim-itim kasi madumi nga talaga. Malikabok kasi dito sa amin. Ayan yung tatlong lock niya. So dito, kumuha tayo ng grasa. So sorry guys, no, hindi ko napansin na hindi pala nakuha na ng video. So nilagyan ko dito yung sa may bandang ang tawag doon, yung parang may goma na part. Nilagyan ko tapos pinasok. Ayan, ikot-ikot. So dito nilagyan ko yung may tatlong butas. Lagyan ko ng mga goma, sabay ikutin para kumalat yung grasa. Tapos pag naikot na, magdagdag tayo ng grasa. Saka natin nilagay yung mga lock, yung tatlong lock. Yan, punasan na natin yung mga excess para hindi kumalat sa ating crankcase, para maiwasan na natin yung dragging. Dito, katamtamang dami ng grasa lang yung nilalagay ko. Kasi sabi nila, masama daw yung sobra. Tatapon at itatapon lang din daw. So yun, binabalik na natin yung tatlong lock ng ating male at saka female torque drive. Sabay balik natin yung cover na. So yan, at ikutin ulit ng matry natin kung ayos na ba. So yan, yung mga sobra, punasan lang para matanggal. Next, iwalik natin yung center spring tsaka yung kanyang clutch shoe. Dito, sa pagbabalik ng nut, kamayin lang bago natin gamitan ng impact tool para sa ganun hindi natin yung mga nut, hindi ma-loose thread. So yan, okay na. Na-assemble na natin yung ating torque drive. Susunod, chinek ko lang kung basa. So yan. So yan yung pala yung pinalit natin, no? Bumili tayo ng pit spike na size 14, tsaka yung size 12 naman, ginamit lang natin yung ating luma. Kasi yung nasira lang naman doon sa bola ko previously, yung size 14 lang. So yan, pit spike tsaka racing monkey. Baka naman. Yan, binalik natin yung ating slider piece. Nga pala guys, no, yung ating pulley set ay naka HIRC tayo. So dito, punta tayo dun sa ating CVT mismo. Lagyan natin ng grasa para malagyan ng grasa yung loob ng ating torque drive. Yung torque bearing pa lang. Ayan, linisin para matanggal, para walang maiwan na grasa. Kung mapapansin nyo guys, no, parang may sunog yung sa ating torque drive. Yan po ay ginamitan ng blue torch. Nung nakaraan na nagpapalit po ako ng torque drive bearing kasi sobrang ingay po. Ayan, hindi na natanggal. So inayan ko na lang. Sa apoy lang naman yan. So yun, it's may bushing naman, lagyan natin ng konting grasa. Konti lang, huwag yung sobra kasi yun yung pagsisimulan ng dragging. Mamumuo yung mga alikabok. So yan, check natin yung tama yung bola. Dito, balik yung bushing. Ngayon, check ulit. Ikot. Tapos punas ulit. Mga sobrang grasa yan guys, kaya ko pinupunasan. Ngayon okay na, balik natin yung belt. Kung ano yung orientation ng belt nyo pagtanggal kanina, ganoon din sa pagbalik. So ikutin na natin hanggang sa pumasok yung belt. Ayan, sa pagtingin nyo okay na.
pwede nyo nang ilagay. Yan. Kailangan talaga pasok na pasok para hindi kayo mahirapan mamaya paglagay dun sa may pulley set. Laglag pa nga. So yun, lagyan natin yung ating pulley washer. Ano pala? Tsaka yung kanyang lock. Kapag pala kayo ay nagpalit ng set, ay minsan yung iba, karamihan, may kasama ng pulley washer para daw palakas daw yun ng hatak, sabi ng iba. Ngayon yan, lalagyan natin yung ating drive face, sabay yung kanyang washer tsaka tornilyo, sabay lock. Higpit lang guys, huwag masyadong mahigpit, baka masira yung ating so dito, gilan lang para hindi sumabay yung gulong. So yun, so pinaikot na, pinandar para makita kung okay na ba, ayos na ba. Size, konting higpit lang, konti lang para hindi naman matanggal habang bumabiyahe tayo. So yun, so nabalik na natin guys. So dito, yung ating crankcase cover naman, isprayan natin ng CVT cleaner pa din para mas madali yung pagtanggal ng mga dumi. So yun, punas-punas lang. Yun, binalik na natin yung crankcase cover tsaka yung kanyang mga tornilyo. So sa pagbabalik ng tornilyo guys, kung ano yung pagkatanggal nyo kanina, ganun pa rin sa pagbalik. Kasi mahirap na, baka mabutas po yung ating CVT. Mabutas pala yung ating makina kung maling tornilyo kung naipasok natin dun sa mga butas na yan. Ngayon ito yung sukat guys, no? Yung maliit, katamtaman, tsaka yung dalawang mataas sa gitna. So yun, okay na. So hanggang dito na lang guys. Salamat.